Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay User DM. Shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1961 hanggang 1965. Aaron, lumaban ka dali. Hindi na tayo makapaghintay. Halika na. Patayin siya, patayin. Ayon sa kasabihan, hindi nagmamadali ang emperador at nagmamadali ang mga beteng. Ang isang grupo ng mga bantay sa ilalim ng entablado ay hindi maiwasang hikayatin sila. Gusto nilang makita kung paano matatalo ang mga local level masters sa harap ng Aaron. Sabik silang malaman ang sagot. Aaron makita ang mga tao boses mataas, liwanag sinabi, sa kasong ito, bilang nais mo. Sa sandaling bumagsak ang boses, naging ilusyon ang buong figure ni Aaron. Isang natitirang anino ang dumaan. Sa susunod na sandali, siya ay nagpakita sa harap ng prefecture level examiner. Sa sandaling nagulat ang mag-aaral ng prefecture level examiner, ang bilis ng Aaron ay kasing bilis ng kulog, at hindi ito mahuli ng kanyang mata. Mula sa puntong ito lamang, ang lakas ng Aaron ay mas mahusay kaysa sa kanya. Tapos na. Ang boses ni Aaron ay nanggaling sa kanyang tainga. Ang tagasuri sa antas ng prefecture ay nasa kawalan ng pag-asa. Sinubukan pa niyang patayin si Aaron. Ito ay isang biro na hindi matatawa ng mga tao. Bang! Biglang nagkaroon ng malakas na ingay sa challenge arena, at ang katawan ng prefecture level examiner ay lumipad na parang shell. Isang galaw lang. Natapos ng Aaron ang hamon ng napakadali. Natahimik ang eksena. Bagamat inaasahan nilang mananalo ang Aaron, walang nag-isip na sa ganitong paraan matatapos ang labanan. Gumawa lang ng hakbang si Aaron at tinapos ang pagsusulit, na nangangahulugang hanggat handa siya, maaari niyang tapusin ang pagsubok sa sandaling umakyat siya sa entablado. Pagmamalabas, ang bilis ng Aaron ay napakabilis, paano siya nanalo? I can't see clearly at all. Ang lakas niya sigurong umabot sa langit. Sa hindi inaasahan, akala ng buong apocalypse na siya ay isang biro, ngunit ngayon, apocalypse ay ang tunay na biro. Ano ang magagawa ni Lintong para ikumpara sa kanya? Sa loob ng maraming taon, si Lintong ay isang lokal na karakter lamang. Bagaman napakalakas ng Aaron, kailangan mong maging malinaw na kailangan mong makapasa sa pagsubok ng kuweba ng Diablo kung gusto mong maging karakter ng langit. Sa nakalipas na 10 taon ng Apocalypse, ang mga kasanayan ng Aaron ay nagulat sa lahat ng madla, ngunit sa maraming nakakapuri na boses, mayroong ilang mga kalmadong tao. Alam nila na hindi pa nagsisimula ang tunay na paghihirap ng Aaron. Sa kanyang pagbabalik na buhay mula sa kuweba ng Diablo, siya ay matatawag na tunay na makalangit na karakter. Sa entablado, tila walang magawa si Aaron at sinabi sa kanyang sarili, sayang at hindi sapat ang natutunan ko. Hindi ka makapaghintay na matalo. Sa di kalayuan, inalis ni Ching Feng ang kanyang nabigla na ekspresyon at mabilis na umalis sa eksena. Ang bilis na ipinakita ng Aaron ngayon, kahit hindi niya ito naabutan ng malinaw, na nagpalubog ng malaking bato sa kanyang puso. Hindi niya makita kung saan ang limitasyon ng lakas ng lalaking ito. Mula nang magkaroon ng alitan sa pagitan ng 4 na tarangkahan at ng 3 bulwagan, ang 2 piloto ay bihirang bumisita sa 3 bulwagan. The last time I went to the 3 holes, it was because of the movement of the forbidden area. Sa pagkakataong ito, siya Ching Feng ay nagpakita sa simen dahil sa Aaron. Ching Feng, hindi ko akalain na gusto mong pumunta sa 4 na gate. Nakangiting sabi ni matandang Yi sa kanya na si Ching Feng. Ang mukha ni Ching Feng ay parang tubig. Ayaw niyang sumama,
Pero kailangan. Oldie, sino si Aaron? Paano lilito ang ganitong master sa secular na mundo? Tanong ni He Qingfeng, ang dahilan kung bakit ang secular na master ay mahalagang iba sa Apocalypse ay ang kapaligiran at mga pamamaraan ng pagsasanay ng Apocalypse ay maaaring gumawa ng martial arts learners na lumampas sa mas mataas na limitasyon. Ito ay may kaugnayan sa isa pang lihim ng Apocalypse. Sa madaling salita, gaano man kalakas ang isang tao sa secular na mundo, ang kanyang lakas ay imposibleng malampasan ang Apocalypse Master. Ito ay ganap, ngunit ang Aaron ay isang living exception, na ginagawang Qingfeng na puno ng pagdududa. Bago ang Apocalypse, ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ng ngayon, ngunit sa panahong ito, talagang gumawa siya ng malaking pag-unlad, kahit na hindi ko inaasahan. Sinabi ni Hilaw na ito ay isang hindi maipaliwanag na problema. Maging si Hilaw ay nahulaan lamang na ito ay dahil binago ng Apocalypse ang konstitusyon ng Aaron, na naging dahilan upang mas mabilis siyang lumakas. Ngunit ito man ang dahilan o hindi, si Hilaw mismo ay hindi makatiyak. Ngunit ngayon siya ay isa na lamang Xuanzi. Hindi niya mahawakan ang kapangyarihan ng Apocalypse. Paano siya makakagawa ng ganoon kabilis na pag-unlad? Sabi ni He Qingfeng, ang kapangyarihan ng Apocalypse. Bukod sa ipinagbabawal na lugar, ito ang pangalawang sikreto ng Apocalypse. Sa core area ng Apocalypse, ito ay nababalot ng isang misteryosong kapangyarihan. Ang pagsasanay sa power package na ito ay maaaring gumawa ng malalaking pagbabago sa konstitusyon. Kahit na maabot ang isang tiyak na antas, maaari mong maramdaman ang pag-akyat ng enerhiya sa katawan, na katulad ng aura o panloob na kasanayan. Nakakalungkot na kahit si Hilaw at siya Qingfeng ay hindi alam kung paano tukuyin ang kapangyarihang ito. May mas malakas daw sa Apocalypse. Siya ang tunay na pinuno ng Apocalypse. Ito ay hindi isang alamat, ngunit isang tunay. Ang tirahan ng malakas ay nasa isang lihim na kuweba. Hindi tiyak kung patay na ba siya o buhay. Gayunpaman, dapat mayroong maraming mga bagay tungkol sa lihim ng Apocalypse na nakatago sa kanyang tirahan. Ang kahulugan ng kapangyarihan ng Apocalypse ay maaari ding nasa kanyang tirahan. Nakakalungkot na sa loob ng maraming taon, sinubukan ni Hilaw at niya Qingfeng ang lahat ng paraan upang sirain ang mekanismo ng paninirahan ng malakas. Ito rin ang aking kakaibang lugar, ngunit dahil hindi ko ito maisip, bakit ko ito hahabulin ng masyadong malalim? Han 3,000 strong is a good thing for Apocalypse. May dapat pa bang alalahanin? Sabi ni Li. Huminga ng malalim si He Qingfeng at tumingin sa katulong ni Hilaw. Alam ng katulong ang tinitingnan niya at lumakad palayo, Mr. Li. Sabi mo Aaron, posible bang buksan ang tirahan ni Fuyao? Kahit na walang tao sa paligid, hininaan din ni Qingfeng ang boses. Silang dalawa lang ang nakakaalam ng salitang Fuyao. Ito ang pangalan ng malakas na lalaki. Tirik ang mga mata ni Old Yi. Napakaraming misteryo ng hindi nalutas, ang Apocalypse sa tirahan ni Fuyao. Kung mabubuksan nila ang tirahan ni Fuyao, mas magiging malinaw sa kanila ang kahulugan ng Apocalypse, at ang kapangyarihan ng Apocalypse ay maaaring ipaliwanag. Gusto mo bang subukan niya? Tanong ni Old Yi. Para sa iba, ang pagkakaroon ng Fuyao ay isang alamat lamang. Itinatago ito ni Hilaw at nila Qingfeng sa iba. Walang pangatlong tao sa mundo ang nakakaalam nito. Kung gusto ni Aaron na subukan, it will reveal it after all. I think he is very special. Siguro kaya niya talagang baguhin ang Apocalypse, tapos ngayon naganap na ang fluctuation ng Second World. Sa lakas ng Apocalypse, hindi na natin kailangang maghatid ng pagbabago. Sabi ni He Qingfeng. Nasabi ni He Qingfeng ang mga salitang ito, na talagang ikinagulat ni Hilaw. Kung ang Aaron ay mula sa ikatlong bulwagan, naiintindihan niya ang kanyang sinasabi, ngunit ang Aaron ay mula sa ikaapat na tarangkahan. Siya ay maaaring magkaroon ng ganoong ideya, na nangangahulugan na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang huwag pansinin ang nakaraang pasasalamat at sama ng loob. Sa harap ng malaking tama at malaking mali, siya Qingfeng ay maaari pa ring tumuon sa malalaking bagay. Siyempre, kung mayroon man siyang ibang ideya ay lampas sa hula ni Yi, ngunit maaring ipatupad ang kanyang panukala. Ngayon ang Apocalypse ay talagang kailangang maghatid ng pagbabago, at ang tirahan ng Fuyao ay nagtatago ng lahat ng mga lihim ng pahayag. Kapag nalutas na ang mga sikretong ito, maaaring maging mas makapangyarihan ang Apocalypse. Since you think so, we'll let him have a try bago siya pumasok sa kuweba ng Diablo, sabi ni Yi.
Malakas na tumango si He Qingfeng at sinabing, Matandang Li, babalik ako at hihintayin ang iyong balita. Maaari mong ipaalam sa akin pagkatapos mong ayusin ang oras. Walang problema. Pagkaalis ni Qingfeng, unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Hilaw. Ang bagay tungkol sa tirahan ni Fu Yao ay isang aksidente para sa kanya. Hindi niya naisip na hayaan ang Aaron na gawin ito. Kung hindi niya ito binanggit na si Qingfeng, hindi na niya ito iisipin, dahil ang tanging taong kwalipikadong makaalam nito ay ang helmsman ng 4 na gate at 3 bulwagan. Hindi naisip ni Hilaw na maaaring si Aaron ang kandidato para buksan ang bahay ni Fu Yao. Bumalik ang katulong sa matandang Li. Nang makitang may iniisip ang matandang Li na iyon, hindi niya maiwasang magtanong, Matandang Li, ano ang ginagawa niya Qingfeng? Bamantong hininga si Hilaw at sinabing, sa pagkakataong ito, dapat wala siyang mali siya. Kung tutuusin, ito ang kinabukasan ng buong apocalypse. Kasama rin ang buhay niya at niya Xiao Xiao. Hindi sila dapat magkagulo. What's so serious? Is the forbidden area out of control? Nagbago ang mukha ng katulong. Kung gayon, ito ay magiging katapusan ng araw. Umiling ang matandang Yi at sinabing, wala itong kinalaman sa ipinagbabawal na lugar. Walang kinalaman sa mga bawal na lugar. Ano yun? Nagdududa ng paraan ang assistant. Tumingin si Old Yi sa kanyang assistant at nakangiting nagtanong, gusto mo bang malaman? Natagpuan ng assistant ang matandang mata ni Yi na may bakas ng lamig, mabilis na umiling at sinabing, ayoko. Napakaraming sikreto ng apocalypse. Si Hilaw at siya na si Qingfeng, na nakatayo sa pinakamataas na posisyon ng apocalypse, ay tiyak na higit na nakakaalam tungkol dito. Alam na alam ng assistant na ito, at alam na alam din niya na hindi siya kwalipikadong malaman ang mga bagay na ito. I'll see Aaron. You stay in cement, sabi ni Yi. Inabot ng Aaron higit sa kalahating buwan ang paglalakad mula sa panlabas na bahagi ng apocalypse patungo sa lugar na isang hakbang lang ang layo mula sa core. Ang bilis na ito ay nagulat sa buong apocalypse. Matagal nang nakakalimutan ng apocalypse ngayon si Lintong, ang anak ng langit. Para sa kanila, ang Aaron bituin, siya lamang ang makakagawa nitong imposibleng bagay sa napakaikling panahon. Halimbawa, ang paghanga sa Aaron ng mga taong tulad ni Zhuang Tanggongtian ay mailalarawan bilang ang umaalon na ilog. Ipinagmamalaki pa nga ng ilang tao na matugunan ang Aaron. Ngayon ay nalampasan na ng Aaron ang Lintong sa parehong reputasyon at katayuan. Every step up, the living environment will be better. Kitang-kita talaga ang class system ng apocalypse. Hindi ko alam kung ano ang living environment. Pagdating niya sa bagong kapaligiran, hindi mapigilan ng Aaron na mapabuntong hininga tungkol sa sistema ng apocalypse. Masyadong mahalaga ang lakas dito. Iba talaga ang treatment na tatangkilikin niya. Brother Aaron, malapit ka nang maging master ng Chanzi level. Noon, hindi ko alam kung ano ang kapaligiran para sa Chanzi. Chanzi level. Nakangiting sabi ni Jiang Yingying kay Aaron. Ang pag-promote ng Aaron ay halos hindi nakakatugon sa anumang mga hadlang, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari niyang baliwalain ang pagsubok ng kuweba ng Diablo. Kung tutuusin, walang nakalabas na buhay sa kuweba ng Diablo sa huling 10 taon ng apocalypse. Ito lang ang nasa panganib ang buhay sa lahat ng pagsubok. How dare Aaron hamakin ito? Ang pagsubok sa kuweba ng Diablo ay hindi simple at hindi dapat basta-basta. Sabi ni Aaron, Kuya Aaron, nakakatakot marinig ang pangalan ng lugar na ito, pero dapat ay lugar din ito ng Apocalypse. Hahayaan ba ni Apocalypse na mamatay ang kanyang amo? Hindi ba kayang kontrolin ni Apocalypse ang nangyari sa kuweba ng Diablo? Sumimangot si Jiang Yingying at naguguluhan na sinabi, dapat ganito, para sa Apocalypse, ang Master of the Earth level ay isang crucial middle-level force. The Apocalypse can never let such people die easily. Sila ay mamamatay sa kuweba ng Diablo. Ito ay nagpakita na ang 4 hindi makontrol ng mga tarangkahan at 3 bulwagan ang kuweba ng Diablo. Tumanggo si Han Sanchen at sumang-ayon. Ito ang problemang naisip niya noon. Dahil din sa problemang ito ay hindi siya nang ahas na hamakin ang pagsubok sa kuweba ng Diablo. Si Hilaw at Xia Qingfeng sa 4 na tarangkahan at 3 bulwagan ay hindi makontrol ang nangyari sa kuweba ng Diablo, na nagpapakita na kahit na ang kuweba ng Diablo ay nasa Apocalypse, wala ito sa kontrol ng Apocalypse. Tama ang hula mo. Hindi talaga kayang kontrolin ng Apocalypse ang kuweba ng Diablo. Sa oras na ito, simula nang dumating siya sa Apocalypse,
Hindi na nakita ni Han Sanchen ang matanda. Para siyang itinapon sa apocalypse at namatay ng mag-isa. In vain, ninong pa rin ni Han na yan ang matanda, at wala siyang pakialam. Nako, may lumitaw na mga bihirang bisita. Hindi ako nasilaw. Sinadya ni Aaron na kinusot ang kanyang mga mata at sinabing, nang aasar sa akin. Si Aaron ay apprentice ni Hilaw, ngunit hindi talaga tinanggap ni Hilaw si Aaron bilang kanyang apprentice. Bukod dito, ang pinuno ng 4 na paaralan ay walang paraan upang kunin ang Aaron, sa mata ng mga tagalabas, ikaw ang aking apprentice. Hindi mo ba ako kayang igalang kahit konti? Sabi ni matandang Yi na may mapait na ngiti, maaaring walang pagkakataon sa buhay na ito, kaya mas mabuting maghintay sa kabilang buhay. Tumawa si Aaron, naniniwala ka ba sa reincarnation? Old pick eyebrow to say. Aaron shakes his head decisively. Para sa isang atheista, paano siya maniniwala sa kalokohan ng reincarnation? Ang kamatayan ng tao ay isang tumpok ng mga buto, at walang teorya ng reincarnation. Lumapit ka ba sa akin upang dalhin mo ako sa kuweba ng Diablo? Tanong ni Aaron. Old took a look at Jiang Yingying, supporting things, can only tell Han 3001 people, kaya Jiang Yingying presents obviously some hindrance. Si Aaron nakasimangot, ang matandang mata ni Yi ay gustong ipahiwatag ang kahulugan, napakalinaw niya, ngunit hindi niya maintindihan kung ano iyon, kahit si Jiang Yingying ay hindi nakikinig. Yingying, bumalik ka muna sa iyong silid at magpahinga. Sabi ni Aaron, oo tumanggo si Jiang Yingying at saka umalis. Matapos makumpirma na walang tao sa paligid, pumunta si Hilaw sa Aaron at sinabi sa mahinang boses, bago pumunta sa kuweba ng Diablo, dadalhin kita sa ibang lugar. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!